Eto na yata ang isa sa pinakamaganda na lugar na napuntahan ko dito sa lungsod ng Maynila. Ay napakaganda naman kasi parang nasa ibang bansa ka na. Ibang iba talaga dito. Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Filipino immigrants sa iba't ibang sulok ng ating daigdig, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. So nandito tayo sa kahabaan ng De La Puente dito sa Sampaloc, Manila. So natuwa lang ako nung dumaan ho ako dito, kaya binalikan ko para maipakita ho sa inyo itong kahabaan ng De La Puente. Kung mapapansin nyo mga kababayan, grabe oh. Sino ba naman ang hindi matutuwa na ganitong ganito oh? Napakagandang pasyalan. Oh, may mga banderitas pa sila dito. Feel na feel mo dito na nasa ibang bansa ka, kabayan. Itong kahabaan ng De La Puente dito sa Sampaloc, Manila. Wow, parang bihira lang yata magka-traffic dito. Tingnan nyo naman oh. So enjoy ko lang yung ating pag-joyride dito kasama ng ating mga viewers, ng ating mga OFW na nanonood sa mga oras na ito, para makita din nila kasi meron kasi tayong mga kababayan, mga OFW na dito rin nakatira sa kahabaan ng De La Puente. Pero hindi ko nabuo itong kahabaan ng De La Puente. Pero at least ay naipakita ko ho sa inyo na isa itong De La Puente Street, na isa sa pinakamagandang pasyalan dito sa lungsod ng Maynila. Kung gusto mo mag-rides lang, ayan, magandang pasyalan ho ito. Napakaganda ng lugar, napakaaliwalas, wala rin mga nagkalat na basura. Talagang well-disciplined yung mga kababayan natin dito. So sana yung ilang mga lugar dito sa Maynila ay ganito rin yung gagawin o gawin nila, lalong lalo na yung mga barangay officialis ay ganito rin ang kanilang gagawin. So bukod dun sa ganda mga kababayan, mayroon lang tayong medyo negative na nakita, yung mga nagpa-park doon sa sidewalk at yung mga nakaharang sa sidewalk. Yun lamang kabayan. Ayan o, De La Puente Street. Ito yung corner ng Espanya Boulevard. So lalagpas pa tayo dyan mga kabayan. Babaybayin natin itong De La Puente hanggang doon sa may bahagi ng Dimasalang Street, malapit na sa may Blumentritt. So para makita nyo rin kung ano ang itsura ng lugar na ito. Bakit ko nasabi na napakaganda ng lugar na ito? O diba? Napakagandang pasyalan ng Espanya Boulevard. O napakaaliwalas o, diba? Kung ganyan lahat ng mga kalsada sa Pilipinas, siguro mas darayuhin pa ito ng mga turista kabayan, no? Kapag ganito ang ilang bahagi o kumbaga lahat ng part ng Maynila. Oh, di ba? Nakakatuwa kapag ganito. Maliban lamang doon sa mga ayan, hindi naman siya totally nakaharang yung e-trike. Pero bangkita pa rin. Pero overall mga kababayan, no, satisfied at napakagandang pasyalan ng kahabaan ng De La Puente. Hindi ko alam kung bakit napakagandang pasyalan ng lugar na ito o kaya mag-rides. Yung medyo disappoint lang ay yung napakaraming wire. Pero hindi naman siya talagang wasak-wasak na mga wire, yung salasalabat. Ito, buhaghag lamang, pero kunting tali lamang dyan sa mga wire ay magiging maganda na. Napakasarap, napakaganda mag bike dito. Ito rin ay request ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa na nakatira dito lamang sa may kahabaan ng De La Puente, na gusto rin nila makita yung kanilang mga lugar. Kasi meron tayo mga
OFW, yung iba migrante na napakatagal na nila sa ibang bansa at gusto nilang makita ano nga ba ang mga itsura ng Maynila. Kung nagustuhan nyo yung ating vlog for today, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, like and share at mag-comment din kayo kung may mga gusto kayong makita. Pasyalan ho natin yan. Kahit walang nanonood, basta may manood lang ng mga 1, 2, 3, okay na yun. At least naipakita ho sa inyo ang itsura ng lugar na inyong ni-request. Lalong lalo na mga kababayan, yung mga itinatayong mga gusali sa mga bangketa. Ang ganda ng mga barangay hall dito, kabayan, no? Kasi maliban lang siguro dito, no? Hindi naman talaga totally. Maganda yung mga nakita at mga nadaanan kong barangay hall dito. Hindi sila nasa bangketa, nasa looban talaga sila. Ibig sabihin, well-disciplined ang mga barangay opisyal dito sa kahabaan ng De La Puente. Ano-ano mga barangay ba ang nasasakupan o yung mga nakakasakop sa lugar na ito? Pero napakaganda, oh. Yan dapat. Ang ganda. Ang napansin ko lang ho dito, yung mga area, yung mga tapat ng bahay, may mga parking, yan hindi maganda. Nilalagyan nila yung tapat ng bahay nila ng mga halaman. Hindi ko alam para saan ba yung mga halaman na nilalagay nila sa gilid ng kalsada. Yung iba nasa bangketa, yung iba nasa kalsada. Sa tingin ko, kabayan, parang nilalagay po yata nila yung mga halaman sa kalsada, sa tapat ng bahay o tinitirhan nila para siguro walang magparking. Yun yung sa tingin ko. Diba, napakaaliwalas. Ang sarap talaga magbike kapag ganito. Tuloy-tuloy yung bike mo, may stop naman siya na kaunti. Ayan ang mga halaman, oh. May stop man siya kakaunti lamang, pero tuloy-tuloy yung biyahe. Diba? Ganito dapat lahat ng lugar sa Maynila. Talagang masasabi ho natin kapag ganito, ang laki ng pinagbago ng Maynila. So malapit na ho tayo sa Dimasalang Street. Dito may mga sumosobra naman, pero hindi naman siya sobrang lala. Hindi katulad ng ibang mga lugar, lalong lalo na sa may part ng Tondoy, grabe. Pero lahat naman ng mga kababayan natin, mapa-Tondo man, mapa-Sampaloc, mapa-Santa Cruz, Santa Mesa at ilang pang lugar sa Maynila, mababait naman silang lahat yan. Huwag mo lang gagawa ng kalokohan, ay talagang may kalalagyan ka. Kung siga ka, masiga sila. Kung mabait ka, mas mabait sila. Yan ang mga batang Maynila. So ito na mga kababayan, ang Dimasalang Street. Diba? Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pag-antabay, panunood sa ating joyride. Minsan joyride lang talagang nagagawa natin. At least naipakita ko sa inyo ang iba't ibang lugar ng Maynila. Hindi lang basta yung mga clearing operation, mga update, at least yung mga lugar na ipapakita ko sa inyo. Yun lang. Salamat at God bless everyone.